Ito na, subukan natin tong OCAS induction cooker. 220 watts po siya. 2,200. So meaning sa Meralco 2.2 kilowatts ang ano natin per hour. So pwede na siya kasi yung iba po ay 3,500 ganun. Ito po yung isa sa ni-research ko sa Google na energy efficiency po siya. So yan, makikita nyo marami kayong pagpipilian. So steam, boil, low fire, strong fire, hot pot, porridge, stir fry. So ito pong binili ko ay touch po siya. Dahil kasi magpapakulo ako ng sisigang ako. So, yan. So, yun siya. So, itatouch mo yan, then lilipat-lipat ka lang. Ang galing po niya. So, kapag wala kang nilagay, dapat po dito guys, ang ilalagay lang po natin ay stainless. Dapat po yung compatible sa induction. Di po pwede na kung ano-anong kaldero lang. So, yeah, 220, nakalagay siya sa boil. So, gumagana naman po siya. 230 volts po ito mga sis, pero pwede naman daw po siya sa 220. Ito gumagana naman po siya. Hi! Ito, so after 8 minutes, ayan, kumulo na yung aking pinakukulo. Ayan, so nakukasin mo na yung mga spices. Then, tong aking gulay na squash, kasi medyo matagal-tagal siya. Then, magsisigang ako ng bangus. So, estimated, mga 15 minutes, yan, luto na tayo. Chas! Ayan na po. Sobra siyang cute. Maliit lang siya eh. 1,100 plus siya, pero dahil naka 11-11, tiyempohan yung mga sisyo may voucher kasi ang sipag nila magbigay ng voucher. Ito, nabili ko lang siya ng 600 plus. O, akalain mo yan, o diba? So, yan. So, kung meron tayong 2.2 kilowatts per hour, so gagastos tayo sa mga around 28 pesos per hour. So, kung hindi ka naman laging nagluluto, so yun, may 28 pesos per hour ka na yan. Per day or less lang. So, masasabi kong madali lang maglinisin, mas madaling gamitin. Compare kasi ito po, meron akong La Germania. Kaso, naisipan ko mag-induction cooker. Kasi, medyo madiwala na ng linisin. Saka may iba naman tayo. Tiyan! So, follow for more po kasi mag-upload ako na mas mga tipid tips, mga mamurang bibili sa Shopee and etc.